Papalapit na ang eleksyon, kabayan. Bilang isang responsableng citizen na marunong mag-react, mag-comment, at mag-share tungkol sa politika, tanong lang namin, sure ka na ba sa iboboto mo? I mean, seryoso, kilala mo ba talaga sila? O siya? O nakuha ka lang sa isang jingle, sa isang sayaw sa stage, o sa mga ayudang hindi naman galing sa kanila, at sa mga pangako hindi naman nila tinutupad? Ito ang mga green flag sa pagpili ng isang kandidato. Una, may track record, hindi chika track record. Hindi lang marunong salita, magaling din gumawa. Hindi laging galit at hindi laging pa-cute. Marunong umaksyon, marunong makinig at marunong umamin. Tandaan mo yan, kabayan. At ito naman ang mga red flags na mas pula pa sa tarpaulin nila. Una, laging sinisisi ang iba kahit na sila naman ang may sala. May kaso, may issue, pero tinatawanan lang ang nagiging mabait sa eleksyon. Gumagamit ng pera para makakuha ng boto. Akala mo tulong, pero utang pala. So alam mo na ang dapat mong malaman. So bago ka bumoto, tanungin mo muna ang sarili mo. Anong green flags ang gusto kong makita sa isang leader at anong red flags ang hindi ko dapat palampasin? Hindi dahil sikat, hindi dahil trending, dahil siya ay karapat-dapat. Bay, kita ting butar. Kabulok di sa butaran. Wala pa ako kabalogin sa akong butaron, bay. Na ngano man na. Kan pa mo ko makabutar, so buwa kabalon sa ibuhaton. Buwa. Ay kabula ka, bay. I got you. Alam mo ba, ang iyong boto ay may kapangyarihan na magdulot ng pagbabago sa Pilipinas? Sa panahon sa eleksyon, milyong-milyong Pilipino ang nibotar bisan wala pa kayo kasabot sa mga kandidato o sa ilang mga plataforma. Ang pagbutar nga walay saktong hunahuna ay hinundan sa sayop nga leader, korupsyon, at mga pulisiya nga makahimulos sa tanan. Usang lagar na ako paghimo sa insakto na desisyon kung kinsa akong butaron. Kaya mahalaga talaga na piliin mo yung tamang tao para sa Senado. Okay. Yung tunay na kumakatawa sa iyong mga prinsipyo at mga kailangan ng bansa. Unang hakbang, kilalanin ang kandidato. Alam mo dapat ang background, karanasan at track record. Sapat ba maglingkod ang tao? Kadalawang hakbang, unawain ang kanilang plataforma. Ano ang mga plano nila sa edukasyon, kalusugan, at ekonomiya. Huwag lang basta makinig sa slogan, mag-research ka rin. Ang ikatlong hakbang, i-fact check ang kanilang mga pangako. Totoo at practical ba ang kanilang mga sinasabi? Manood palagi ng debate, magbasa ng balita, at huwag maniwala sa fake news. Pang-apat at huling hakbang, pag-isipan ang iyong paniniwala. Ano ba ang pinakamahalaga para sa iyo? Ipakita yan sa pagboto mo. So, bay, kabalo na ka sa ibaton? Oh, bay, kabalon ako, bay. Salamat sa kaayo. Kabalon ako sa ibuhaton ako kung ting butar na. Basta kay, ang boto mo, ang boses mo. Ang boses mo may kapangyarihang hubugin ang kinabukasan ng Pilipinas. Kaya ngayong halalan, bumoto ng matalino, bumoto ng may layunin. Bumoto ka or mamamatay ka.
Sa darating na eleksyon, isang nakakatakot na katotohanan ang naghihintay. Kaya't alamin natin ang tamang paraan ng pagboto para maiwasan ang mga nakakatakot na kahihinatnan. Gago pare, nilito ko kanina sa parke. Gago, huwag magbiro ng ganyan, pre. Di naman nagbibiro eh. Basta, ang importante, bumoto na tayo, di ba? Pre. Pero paano kung may mahal na siyang iba? Lagi ka nga nagbibiro eh. Joke lang eh. Pero seryoso mga pre. Paano kung mali ang ating pagboto, di ba? Ngayon sa darating na halalan, malaki ang magiging papel natin mga kabataan sa pagpili ng susunod na pinuno sa ating pamahalaan. Mahalagang makilahok tayo at maging matalino sa pagboto dahil dito nakasalalay ang Pilipinas at samayan ng Pilipino. Sa pagpili ng leader na iluluklok sa pwesto, narito ang ilang tips para sa iyo. Una, dapat may puso. Dapat kilalanin muna natin ang mga kandidato na may tunay na pakialam sa mga mamamayan. At suriin ang mabuti kung sino ang nag-abot ng kamay sa mga oras ng pangangailangan at kung sino ang nagpaparamdam lamang kapag paparating ng halalan. Pangalawa, dapat may talino. Alamin kung sino ang totoong marunong mamuno ng maayos at suriin mabuti ang kakayahan ng bawat kandidato bago pumili kung kanino ibigay ang boto. Pangatlo, dapat may plano. Huwag magpadala sa mga salita pero kulang naman sa gawa. Plataforma bago forma. Masusing tingnan kung sino ang may konkretong solusyon sa mga suliranin sa ating lipunan. Boto mo, boses mo. Tao po! Ay, naku, Mayor! Ikaw pala yan! Ay, dahil bang baliwala po, huwag na huwag niyong kalimutan po ha, ngayong nalalapit na eleksyon. Para po yan sa panggamot, pang-alo, trabaho niyo po. Kaya, numero 1 po sa balota, dahil bang baliwala. Pinapangako ko po, kapag ako ang nanalo, ako na pong bahala sa inyo, tutulungan ko po kayo at ang ating bayan. Ay, saglit lang po ha. Malaki po yan, kaya dapat malaking supportan niyo sa akin ha. Dapat ako iboboto niyo. Mayor, nako. Ikaw po talaga yung mayor namin. Ikaw po yung bubutohan namin. Salamat po. Ano yan? Kay Mayor Baliwala galing yan, no? Akala ko ba ang ating mayor ay si Atty. Filito Tumulong? Ang dami niya na nagawa sa bayan. Tsaka wala pa siyang kaso sa korupsyon. Yung mga plataforma niya, ang gaganda. Tapos, yung problema natin sa tubig, nasolusyonan niya agad. Eh, di naman gaya niyan sa Mayor Baliwala na puro na lang sayaw sa campaign. Tsaka may pasubri-subri pa na nalaman. Alam naman natin, bawal yon sa Batas Pambansa bilang 881, Section 261. Batas-batas na yun. May nakita ba, ha? Si Mayor Bebang maliwala ng mayor natin. Ano kaya nabigay mo? Magkaroon ka naman ng utang na loob. Tandaan mo, kung sino yung mas malaki ang bigay, yung mayor natin. Mayor, ako po to, yung yan na po ni Sobre, yung nangangampanya niya po kayo. Mayor, baka naman po may maitulong kayo. Yung tatay ko po, kailangan na po talaga ng panggamot. Tapos yung kapatid ko, hindi ko na po mapag-aral. Mayor, mahirap lang po talaga kami. Yung pinaka-core niyo po, promise po talaga, Mayor. Ikaw po yung mayor namin. Ikaw po talaga yung binutahan namin. Eh ma'am, kailangan niyo pong alahanin na hindi naman po yan problema ng bayan. Personal na problema niyo po yan. Eh mas marami pa tayong kailangan tuunan ng pansin ngayon, tulad ng pagpapasimentado sa mga simentado na nating daan. O kaya pagbibigay ayuda sa mga may kaya. Kung hindi na po kayo narapat na tulungan pa, kaya niyo na po yan. Hindi pera ang sukatan ng isang mahusay na kandidato, kundi ang prinsipyo, serbisyo, at ang tunay na pagmamahal sa bayan. Pumili ng lider na may puso, prinsipyo, at malasakit. Hindi yung puro pangako lamang. Ang iyong boto ay hindi pinagbibili. Ito
pinaglalaban. Dong, nakita ko! Mansay, Toyo. Dami butang nilagay mong balay. Te! May hapon, ma'am. Ako dahil si Jurilyn. Ako dahil itong taga-barangay. Alin mo? Butante ka, ma'am? Oo, butante ko. Ay, lista na ko yung ngalan, ma'am, ha? Para asa, ma'am? Para ni sa padulungan nga eleksyon. Isuporta si Kapitan Dodong, ma'am. Saan ni ma'am? Ay, hala. Sige, sige. Ay, isulat lang yung ngalan din, ma'am. Huwag yung contact number. Salamat, ma'am. Maura to, ma'am. Busy ka, Day? Oo, ga-search magud ko sa mga kuan mudagan karon this election sila mga credentials and upcoming nga kuan para kabalo ko unsay mas tsada i-vote. Naman dyan yad to sa balay. Gitagaan ko niya og kwarta kay iboto daw na ko si Kapitan Dudong. Sure, oy! Pwede day na. Vote buying manaday. I-vote, lugar ni mo sila day. Ambot lang, Day. Sa'yo man jud kayo kung dili na ako kaon nilang kwarta. Na, nabuang naman ka day. Pwede man nimo ko nilang kwarta nga dili ka mag-vote sa ilaha. Pangitag ka ng deserving nga kuan ba? Kanang mudagan kay kita naman gyapon mag-suffer if madaog sila o nga wala sila buhaton nga sakto sa atua. Don't let them buy your votes. Seryoso kay ka, Day, oy. Sige na, oy. Adtos ako sa balay. Chikaro taon niya balik. O sige, amping. Basta pag-vote og tarong ha, bantay ka lang jud. Maglantaw na lang po. Kinsay deserving i-vote. Hello mga botante. Konti lang yan. Pang milk tea at pang kape niya lang. Basta, kita-kits sa eleksyon ha. Hindi niyo akong kalimutan. Suportahan niyo ako ha. Ito, kaibigan, ay vote buying. Kadalasang nangyayari sa hindi natin inaasahan. Ang pamimili ng boto ay may sariling kadailanan. At isa na rito ang kahirapan. Dahil sa kakulangan at pangangailangan ng mga Pilipino, sila ay napipilitang tumanggap ng pera. Kadalasan din itong ipinapadaan sa utang na loob. Kaya tumatanggap sila ng pera kapalit ng boto. Marami ring mga Pilipino ang walang alam tungkol dito kung ito ba ay tama o mali. Kaya maging sino ka man, pagbibigay at patatanggap ng pera, ito ay mali pa din. Ang isang sanhi sa pagbili ng boto ay nagdudulot ng iba't ibang epekto. Dahil dito, marami mga tiwaling pinuno ang nanalo, hindi dahil sa kanilang abilidad, kundi dahil sa kanilang ginagawang pagbili ng boto. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Kaya pa natin itong pigilan. I-report ang vote buying. Maaaring tawagan ang Commission of Election o iyong pinagkakatiwalaang mga opisyal ng iyong barangay. Huwag tumanggap ng pera. Mahirap man itong gawin, mas mahalaga ang ating prinsipyo. Paalalahanin ang lahat na bumoto ng tama at matalino. Pumili ng kandidato base sa kanilang integridad, plataforma at record, hindi sa pagbibigay ng pera para sa boto. Karapatan mo ang bumoto, pero responsibilidad mo ang pumili ng tama. Huwag magpadala sa madaling pera. Mas mahalaga ang pangmatagalang pagbabago. Boto mo, dignidad mo. Boto mo, buhay mo. Sama-sama natin lukasan ang pamimili ng boto. Boto mo, dignidad mo. First time voter ka ba? O veteranong botante na? Ano man yan, importante na alam nyo ang tamang paraan ng pagboto. Ano nga ba ang mga dapat at hindi dapat gawin sa pagboto? Mga dapat gawin. Magparehistro. Siguraduhin na nakarehistro ka na para sure na makaboto ka.
Check mo yung website ng COMELEC. Mag-research sa mga kandidato. Alamin ang mga plano nila. Huwag lang bumoto batay sa pangalan o slogan. Alamin ang proseso. Saan, kailan, at kung ano ang kailangan mo. Respeto sa kapwa-botante. Panatilihin ang pagiging magalang kahit magkaiba ang boto natin. Bumoto, lakas mo to, gamitin ang tama. Ngayon, mga hindi dapat gawin. Huwag basta-basta bumoto, mag-research muna. Huwag maniwala sa fake news, i-verify ang lahat bago i-share. Walang karahasan o pananakot, ligtas at payapa dapat ang pagboto para sa lahat. Huwag na huwag ibenta ang boto mo, illegal yan, mahalaga ang boto mo. Walang pananalita ng puot, sa issue dapat ang focus, hindi personalan. Huwag makialam sa proseso, panatilihing maayos at patas para sa lahat. Eleksyon. Oras ng labanan. Giyera ng mga mamamayan sa pagpili ng taong nasa otoridad. Gayunpaman, sa pangyayari ng panahon ngayon, alam mo ba kung paano mamili? Hindi po. Sa kasalukuyan, maraming mga Pilipino ang nagdadalamhati dahil sa kanilang maling pagboto. Ayon sa istatistika na isinagawa ng WRN Research, halos nasa 20% ng mga botante ang hindi sumang-ayon sa hindi pagsisisi sa pagboto ng kasalukuyang Pangulo noong nakaraang halalan. Gayunpaman, marami pa rin mga Pilipino ang hindi alam kung paano bumoto o sino ang pipiliin. Kaya, paano kaya bumoto ng tama at matalino? Paano nga ba? Ayon sa mga sanggunian, may 4 na mahalagang hakbang sa pagboto ng tama. Una, kilalanin. Magsaliksik ka kung ano ang mga problema sa iyong komunidad. Pagkatapos ay alamin. Umalam ka sa mga kandidatong tumatakbo para sa posisyon at ang kanilang mga plataforma. Kasama na ang kanilang background at katangian bilang isang kumakandidato sa pamumunong posisyon. Sumunod naman ay kilatisin. Mahalaga ang masusing pagkilatis sa isang tumatakbong kandidato matapos mong malaman ang mga platapormang nais niyang gawin. At saka naman ay humatol. Husgahin mo kung sumasang-ayon ka ba o hindi sa kanilang mga plataporma. Kasunod naman kung pipiliin mo ba sila sa paparating na eleksyon. Ang kaalaman sa media at impormasyon o Media Information Literacy ay isang kinikilalang abilidad sa larangan ng makabuluhang balita at impormasyon. Ang paglaganap ng MIL ay nakatutulong sa pagpuksa ng misinformasyon, disinformasyon at malinformasyon na napalaging nakikita sa araw-araw dahil sa infodemic na kumakalat sa kapanahon ng araw. Ayon nga sa kasabihan, tayo ay maging mapagmatsyag, mapanuri at maging vigilante. Huwag basta maniwala sa mga pangakong walang laman at higit sa lahat, huwag maniwala at huwag tumangkilik sa isang kandidato na kumukuha ng iyong pera para sa iyong boto. Kung gusto natin ng pagbabago, dapat tayo ay tumangkilik sa ating mga kapwa Pilipino.